What's good in the hood and we are feeling good. So nandito kami ngayon sa bahay ni Ate Good Jane para gawin tong project namin sa science. So ito nga pala yung front and then ito naman yung back na aming lilinisan. So ito na, let's get started. So nakikita mo natin, nandiyan si Jones, si Ate Good Jane, EJ, and then Angelo, and then of course me. So sa likod kami unang nag-umpusa para naman malinis to agad. So kita naman dyan sa video na talagang linilinisan namin yung paligid. Yung walang matitirang bayan ng lamok. So alam nyo ba guys, yung paglilinis is nakakaiwas yan ng sakit. So ang malinis na kapaligiran daw ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo, bakterya at lamok na nagdulot tulad ng dengue at trangkaso. So bale, sa community natin kung nagpa-participate tayo sa mga general cleaning is malaking tulong yon para makaiwas tayo sa anumang sakit at dengue na pwedeng dumapos sa atin. Kita nyo naman dyan guys, lahat talaga kami nagtutulungan. Bawat kamay may ginagawa. Kita nyo dun sa likod, si Angelo tapos ako. Tingnan nyo yan kung gaano yung kabigat. Kung paano namin yan itapon sa tamang tapunan. Siyempre, yung plastic at saka nabubulok is sinesegregate namin yon para naman is makatulong tayo sa ating kapaligiran. Alam nyo rin guys na hindi lang nakakaiwas ng sakit yung paglilinis ng kapaligiran natin sa bahay, sa community is nakakabuti din ito ng kalusugan. Sabi daw, ang malinis na paligid ay nagbibigay ng sariwang hangin at mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. For example naman, kung may matanda na tayong kamag-anak, lola, so dapat bilang isang kabataan is marunong tayo maglinis ng ating bahay para naman sa kanila yon. Kasi yung mga matatanda guys is mahina na yung kalusugan yan. So dapat tayo as kabataan, naiintindihan dapat natin sila na kailangan nilang makiiwas sa sakit kasi mahal yung gamot. At saka dapat hindi lang yung matanda yung iniisip natin. Siyempre yung sarili din natin para makaiwas din tayo sa sakit. Always remember na prevention is better than cure. Kita nyo naman dyan kung gaano kasisipag yung mga naglilinis. Tingnan nyo si EJ, yung hawak niya walis. Todo walis yan ng mga dumi. Tsaka si Joffrey, may hawak na kagkag pangkahig. Para naman kahigin yung mga namumuong lupa. Si Ate Good Jane, sinesegregate niya yung plastic. At saka tinatapon niya yung lupa. Kami naman ni Angelo is hinahakot namin yung mga nabubulok at tinatapon namin doon sa tamang tapunan. At syempre yung mga plastic is iniipon namin yun din sa isang side para naman mamaya isasako namin yun, yung mga sako, yung mga nabubulok na tiles, ginigilid namin yun. Hindi namin yun pinagsasama kasi napakadelikado ng tiles guys. So nasa hazard category siya. So pwede tayo nitong masugatan, ma-injured, tsaka makaiwas din tayo sa tetanus syempre. At saka hindi na kami gumamit ng gloves kasi may may tubig naman pwede naman tayong maghugas ng kamay pagkatapos. So sinisimot talaga namin lahat ng basura. Tsaka syempre may mga tanim dito, iniiwasan din namin tong ma-damage kasi sayang naman tingnan nyo for example yung pinya, yung mangga, paglaki niyan guys is maganda yan, mamumunga yan syempre. Tsaka yan, si Angelo, pinuha niya yung galon. At tinapon niya muna syempre yung tubig dun sa galon kasi baka may mga kiti-kiti yun Tsaka yung sako, tinuturo ko kasi may laman yan na lupa. So, bale, mamaya is tinapon ko rin yung na lupa dyan. So, kasi benefits pa yan sa tanim. Tsaka yung mga dahon, tinatapon namin yan sa tamang lagayan. Ayan, bigat na bigat sila. Kasi yung mga lupa yan guys at dahon na nabubulok na. O, eto na. Tapos na namin linisan. O, diba? Simot na simot yung mga kalat. Tsaka, malinis na yan. Ito, flex muna. Papunta sa second part, syempre. So, ito naman yung front. So, lilinisan namin yan. So, tara. So, dito guys sa front is medyo mahirap yung lilinisan namin. Kasi, kita nyo naman yan. Maraming sangang kawayan. Medyo matinik yan ng onte. So, ganun pa rin. Ingat-ingat lang. Para naman to sa kalikasan Tsaka para rin sa grade, syempre. Ayan naman. So, ang gagawin namin dyan is dadalhin namin yan dun sa likod ng bahay ni Ate Good Jane. Para dun na siya itambak at dun na siya bulok. So, pag nabulok yan guys is, maganda naman yan sa lupa.
Kasi pag yan nabulok guys yung kawayan is ginagawa niyang buhaghag yung lupa. So ganun yung epekto niya pag siya ay nabulok sa lupa. So bale nga dito is sila Jones, Angelo at EJ, sila yung naghahakot ng mga kawayan papunta din sa likod. Ako naman is sinisegregate ko yung lata, bote, at saka mga plastic dyan sa sako, tsaka yung lata dyan sa balde. Kaya naman yung bote naman dun sa isang sako. So ayan, kitang-kita nyo, busy sila kung paano ba nila to tatanggalin yung mga kawayan. Kasi medyo matinik talaga eh. So ayan, nag-iisip sila kung paano nila yan tatanggalin. Kasi madami yan guys. Tsaka, hindi naman madali talaga maglinis. Tulad nito, skip na natin. Yan, tapos na nilang hakutin yung mga kawayan na inalis nila kanina. Ayan, finishing touch na lang yan. Walis-walis na lang yan si Mr. Joffrey Jones. Siyempre, special dapat yung pagkakasabi ng pangalan. Para naman may mga mabighaning mga daragang magayan dyan. Siyempre, guys, check out na yan ha. Joffrey Jones yan. Baka naman daw. Tsaka yan, hinahakot na namin yung mga dahon na linilinis namin siyempre. Tsaka walang halong plastic yan, tsaka bote. Sinegregate na namin yung kanina. Tsaka nakita nyo guys na may sa kabilang bakod. Kasi doon si Angelo Medjabilio, doon siya nakapwesto kasi pag tinatapon ko yung lagayan ng dumi is doon siya sa kabila para itapon naman yung mga damo at basura na aming winawalis syempre. Tsaka doon talaga yung tamang tapunan ng mga basura dito sa bahay nila Ate Good Jane. So ayan, kita nyo naman dyan si Ate Good Jane. Sipag-sipag magwalis. Kasi syempre bahay niya to, alaga naman. Kanina pa ba, sino pa ba yung may nginabang? Tsaka mawawala na yung mga lamok dyan. Tsaka yung mga tumitira, baka may ahas pa nga dyan eh. At tsaka palaka, syempre. So aalis na sila dyan. So bilang isang taong guys na naglilinis is nangangalaga na tayo sa kalikasan syempre. So ang tamang paglilinis daw at pagtatapon ng basura ay nakakabawas ng polusyon sa lupa, tubig at hangin syempre. So napaka-importante talaga guys ng paglilinis. So kung may bata man na nanonood nito is sana tulungan niyo yung mga magulang niyo na linisan yung paligid ng bahay niyo. Kasi makakaiwas talaga kayo sa sakit. At nakakatulong pa kayo sa kalikasan, syempre. At syempre, kung malapit naman yung bahay nyo sa sapa, kagaya nito kay Ate Gujin dyan sa may sapa, is mini-maintain nila yan na walang mga sangang nakabara, dahon. Tsaka hindi ko na kasi na-videoan eh. Pero malinis yung sapa nila dito para daw makaiwas sa overflow pag umulan. Kasi may sapa dyan sila ate. Pag nabara, is maapaw yon. Kaya kinakalkal talaga nila Ate Gujin yung mga nakabara dun sa sapa nilang mga dahon, sanga. Para maiwasan yung overflow tuwing umuulan. So ayan, dinadahan-dahan na lang namin yan yung paglilinis. Syempre mga dahon-dahon na lang yan. At saka ginigilid namin yung ibang mga sanga. At saka yung mga kahoy dyan is gagawin daw ni ate sabitan ng mga orchids niya. Para naman may design dun sa bahay niya syempre. Tsaka yan, kita nyo, EJ Abisado. Iboto ba yan? Siyempre, naglilinis yan. Masipag yan ngayon, pre. Walang tamad-tamad dito ngayon. Tsaka yan, sabi ko kay ate, ako na lang. Para hindi na siya mahirapan magtapon ng mga dahon na yan. Tsaka yun, kinukuha yan ni Angelo. Para naman itapon dun sa tamang tapunan. Hindi lang yung mga tuyong damo yung inalis namin. Inalis na rin namin yung mga nakadikit sa sangang mga damo at saka sa baba. Para naman yung mga pwedeng maliit na maistakan ng tubig is maalis na. Tsaka wala nang iwas lilim na rin dun sa gilid. At wait, eto na nga si tropa. Matubisan! Grabe. De, joke lang guys. Normal lang ng pagpahinga kasi yun nga. Napagod tayo kakalinis. So eto na nga yung malinis na yung paligid dun sa front ng bahay nila Ate Good Jane. Approve daw sabi ni Angelo. At ito na, punta na tayo dun sa labas nila syempre. Siyempre dapat kung may lilinis tayo, may previous na. Para naman sulit yung puntahan natin dito sa bahay ni Ate Good Jane, di ba? So ayan, pinick up na agad namin yung mga dahon ditong nakatambak. At itatapon niya ni Angelo dun sa gilid. Kasi dun nakatambak yung mga basura. So tandaan natin guys, yung paglilinis is nagbibigay ng kaayusan at kagandahan syempre naman. Ang malinis na kapaligiran daw ay mas kaaya-aya at magandang tingnan.
at nagpapakita ito ng disiplina at responsibilidad. So kung may batang nanonood sa atin is nakikita na ang paglilinis ay nagtuturo ng pagiging responsable at pagmamalasakit sa kapaligiran syempre. So nagpapasaya rin ito sa mga tao, mas magaan at komportable sa pakiramdam ang manirahan sa malinis na lugar, of course. At saka ito, si EJ Abisado, lininisan niya na rin yung kanal nila ate para naman yung stock water dyan na pwedeng terhan ng mga lamok at kitikiti matanggal na. Tsaka yan in-explainan siya ni ate kung ano ba yung gagawin niya. At yan, pinala niya na yung mga putik at dahon na nakabara dyan sa kanal. Yan, sipag ng EJ Abisado. Parang ngayon lang to gumawa niyan Yan marunong umawak ng pala So ang tao daw guys na naglilinis ng paligid ay nakakahikayat sa iba na gawin din ito. So tama naman yan. So ito na nga guys yung sa harapan ng bahay nila Ate Good Jane ay nalinis na namin. At ito, okay na. At ngayon guys is kakain naman kami. At ito nga pala yung mga pictures namin guys ng paglilinis. At syempre yung last but not the least, food trip pa na. So that is guys for today's video. Sana ay may natutunan din kayo guys about sa paglilinis. Yun lang. Thank you very much. Peace out.